Ang Marilaki Highway ay ang daan na nagdudugtong sa siyudad ng Marikina patungo sa mga lalawigan ng Rizal, Laguna, at Quezon. Dahil sa taglay nitong ganda, ay nahihikayat ang mga turista at manlalakbay na dayuhin ito. At dahil na rin sa kasikatan ng nasabing daan, dinayo na din ito ng mga kamote riders na naging sanhi ng kabi-kabilang disgrasya. Kaya nito lamang January 26, 2025, isang aksidente ang gumising sa mundo ng social media pati na rin sa ibang ahensya ng gobyerno. Isang rider ang namatay habang nakikipagkarera sa Marilaki Highway sa Tanay, Rizal. May 7 namang sugatan sa disgrasya. Mahigpit ng babantayan ng pulisya ang Marilaki Highway matapos masawi ang isa sa 2 rider. Kaya sa lakwatsang ito ay sasadyain natin ang Marilaki Highway, lalo na ang mga hotspot dito tulad ng Palo Alto, Devil's Corner, at lalong-lalo na ang Manukan para makita natin ang mahigpit na pagbabantay sa mga ito. So ayun yung mga kapulisan natin, mga nakabantay na sila, kaya wala na talagang mga kamote dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwatsa na! Okay, sa ngayon ay nandito tayo sa Barangay Sampaloc, no? So dun sa likod natin, yan yung papunta ng Infanta. Tapos ito nasa harap natin, ito naman yung papunta ng Marikina. Kaya tara, tignan na natin kung ano na itsura ng Marilaki ngayon. Last week pala, kaya nag-trending itong Marilaki dahil merong isang kamote rider na nag-superman, no? Actually dalawa sila, nag-superman dun sa Manukan, tapos nagkasagian hanggang sa bumangga sila dun sa gilid ng kalsada. Tapos may natamaan sila na 2 tao yata. Tapos meron din silang tinamaan or nadamay na iba pang motorsiklo. Kaya ang nangyari ngayon, naghigpit dito sa kahabaan ng Marilaki, no? Meron daw mga sundalo at pulis doon sa Palo Alto, Devil's Corner, at saka sa Manukan. Hindi natin alam kung ano pang parte ng Marilaki ang may mga bantay, na yun ang purpose na pagpunta natin ngayong araw. Actually itong Marilaki, magandang pasyalan to eh, kasi maganda yung daan. Kahit naman sabihin natin na wala ka talagang specific na pupuntahan dito sa Tanay, dumaan ka lang sa Marilaki, marirelax ka na eh. Kasi yun nga, maganda yung daan, presko yung hangin, tapos maraming puno, no? Talagang nature na nature. Sa kasamaang palad, dahil nga sumikat to noong panahon ng pandemya, dinayo na siya ng mga rider, no? Hindi lang ng mga matitinong rider, pati na rin ng mga kamote rider. Tapos nagkaroon na rin ng maraming disgrasya dito, marami na ring namatay dahil nga sa kapabayaan sa pagmamaneho, no? Yung iba kasi nagpapasikat, gustong mapansin, kaya ayun, kung ano-anong pinagagawang exhibition dito sa Marilaki. Yan. So far wala pa tayong nakikita masyado na grupo ng mga rider na kadalasang tumatambay sa gilid ng daan. Actually dati sa parting ito marami nang nakatambay eh. Yan. Pero ngayon wala, no? Wala pa tayong nakikita. Yan, kasama rin pala natin ngayong araw si Charlene. Ayan, nasa likod, kaway-kaway. Ikaw, Cha, anong masasabi mo sa Marilaki? Kasi di ba, kung matatandaan mo, nakapunta tayo dito 2018 nung nagano tayo, Masungi Geo Reserve. Anong masasabi mo nung panahon na yun, nung unang beses kang nakapunta sa Marilaki? Maganda yung daan, saka yun nga lang wala masyadong pupunta, wala ding tawag dito. Tsaka nung time talaga na, o yun, tsaka nung time Wala talaga na yun, masyadong malinis eh, no? As in talagang tayo lang ata, yung sasakyan lang yata natin yung bumabiyahe nung mga panahon na yun sa Marilaki. As in talagang ang linis ng Marilaki, no? Ito yung ano ba to, Bads? Yeyi, yan. Eh, may mga ilang motor, no? May ilan pa rin syempre umakyat dito sa Marilaki. Ayun, may grupo din ng rider doon.
sa may Gotulugaw Tapsilog. Pero so far wala pa tayong nakakasabay mula doon sa Barangay Sampaloc ng mga mabibilis magpatakbo, no? Mga naka big bike, mga naka underbone, mga naka scooter. So far puro payapa pa yung mga nakakasabay natin. Sa likod natin ay may kotse at may motor, pero ayun, payapa din naman yung takbo nila. Hindi rin naman sila nagmamadali pa. Dito na tayo ngayon sa Kabsat. Ayun, wala masyadong motor sa gilid. Dito rin, no? Wala masyadong motor. Ito na tayo, approaching naman tayo ngayon ng BNK. Ito, masarap din kumain dito sa BNK. Ang lalaki ng serving nila dito. Medyo So far, matagal nga lang yung wait. oh, yun, matagal nga lang yung waiting time nyo. Ayan, may ilang motor din. Medyo matagal nga lang yung ano dyan, paghihintay dyan. Pero sulit ang pagkain dyan, masarap dyan. Kaya may mga big bike sa likod. Dahil nakasindihan kanilang mga mini driving light. Side mirror para may malaman mo ng big bike kasi nakasindi mini driving light kahit tanghalin tapat eh. O diba, mga naka big bike yan, sa gilid. Ayun, Turquesa. Yan. Pero in fairness naman sa mga naka big bike, ayan, pila-pila sila, no? Talagang takbong pogi lang, takbong chubby lang. Dito tayo papasok. Kain muna tayo dito sa ano, Turquesa. Tapos mamaya ride ulit tayo. Ang ganda ng view. Ang ganda, oh. Wow. Uy, panalo dito. Ganda, no? Nice! Tingnan mo sila ba nakapag Oh, ano ganda. ng set up ng Uy, may mga nagtitent din doon. kaya nga eh. Ganda, no? Okay, so tapos na tayo kumain dito sa Turquesa. Itutuloy na natin ngayon yung paglilibot natin dito sa Marilaki Highway. Yan, pagkaliwa naman natin dyan naman yung Cafe Natividad. Isa din yan sa magandang ano, puntahan pag naghahanap kayo ng mga masasarap talaga na pagkain. So ayun, sa kaliwa yung Cafe Natividad. Ayan siya. Tapos may ilang nakamotor. Ayan. At may ilang kotse din. Ito naman yung Windels Al Fresco. Ayan, may ilang motor din na nakatambay. Dito kaya, ayun, may konti din. Alam ko ito na yung Cafe Caterina eh. Dito madami rin tumatambay dito. Oh, wala halos ano motor dito sa gilid. Sa loob kaya, sa loob may mga motor. Pero dito sa gilid ng kalsada wala masyado. Ayun, may mangilan-ngilan din. Ito naman yung Sarakape. Itong maliit na stall dito. Wala ring nakatambay dito. Ayun, may tatlong motor. Okay, approaching tayo ngayon ng Martesen. Dito madalas din may tumambay kasi picture taking sila dyan sa signage ng Martesen. Kasi ito pagkanan mo dyan, yan, may mga campsite din yan dyan. Ito Martesen, okay, so walang tambay, walang picture taking. Cielo Alto sa kanan. Approaching tayo, Sierra Madre Hotel. Okay, wala din. Ayun, may mga bumisita rin dito sa Tanay Highlands. Well, time check natin ngayon 12:46 ng tanghali. Minsan kasi kapag ganitong oras, pag tanghalin tapat na, yung ibang rider bumababa na. Parang, ewan ko, siguro ayaw nilang abutan ng tanghali. Parang gano'n, kumbaga half day ride lang kinukonsider. Pero minsan sa ganitong oras may hindi talaga nawawala ng ng mabilis magpatakbo
yung guguhitan ka, i-overtake ka, mga ganun, no? Hindi talaga siya nawawala. Never ako nagmotor or nagbisikleta dito sa Marilake na wala akong nakasabay na gano'n, as in yung mabibilis talaga magpatakbo. Bago pala tayo pumunta doon sa Manukan, yung isa sa mga lugar na hotspot dito sa Marilake, magkakaroon tayo ng panibagong stopover, no? Doon sa kapihan ni Binibining Clay, no? Isa siyang kaibigan na merong maliit na kapihan dito lang sa gilid ng Marilake Highway. Anong ulit to? Kainan to dito? Siya? Hindi ko alam. Nalimutan mo na. Ito, ipapasok mong Kuyambay. Dito rin, minsan marami din dito eh. Ito, Pico de Pino. Pico de Pino, yun. Ayun, may mga motor. Well, kung laging ganito ang sitwasyon ng Marilake na, ayan tahimik lang, no? Normal na pagpapatakbo lang, sumusunod tayo sa speed limit, magiging ligtas yung pagbiyahe ng bawat motorista at turista dito sa Tanay Rizal. Ang sarap-sarap kaya magmotor dito, sarap-sarap mamasyal sa Tanay Rizal. Yan, ito na yung Treasure Mountain. Approaching na tayo. Ito yung pakanan, yan, papunta Treasure Mountain yan. Ayan, may Sitio Maysawa. Ayun, tama. Sitio Maysawa, Barangay Kuyambay. Yun. Okay, ito naman yung Rainbow 89. Usually dito yung may pipitik eh. May? Pinipitik? Oo, minsan dyan. Yan, may mga ilang tayong nakakasalubong na rider. So far medyo payapa pa. Sweet Escape doon sa kaliwa, yun. Yan. Dito na yung kapihan ni Clay. Ayun, yung may kubol na yun ang kanyang kapihan. Dito tayo. Yan, kape muna tayo dito. Bali, nabanggit ni Binibining Clay na sabi niya sa ngayon daw konti pa lang daw yung nagkakape sa sa area niya o sa pwesto niya, kasi medyo naghihigpit daw talaga ngayon dito. Tapos may mga nakasabay din kami doon na customer, ang sabi talaga mahigpit daw sa Shell. Boso-boso pa lang daw may bantay na, bago pumasok ng veterans may bantay na, sa Palo Alto, Devil's Corner, saka Manukan may mga bantay na. So ngayon naman nandito na tayo sa Sitio Batanggasan sa Barangay San Andres. Approaching na tayo ngayon ng Manukan, no? Yung isa sa mga hotspot dito sa Marilake na prone sa aksidente. Yan, yung pakanan papasok to ng barangay proper ng Barangay San Andres yan. Kaya tayo didiretso tayo. Yan, kung makikita ninyo, wala halos tambay. Ayan. Yan, no? So wala talaga dito. Sa kabila, ganun din. Tapos ayun yung mga kapulisan natin. Yan, mga nakabantay na sila. Kaya wala na talagang mga kamote dito. Yan, pati yung LGU ng Tanay nakabantay na din sila. Well, para sa akin malaking yan, malaking pabor yan. I mean, pabor ako sa ganyan, para talaga maiwasan mo yung mga nangangamote dito. Ayun, ang sarap-sarap magmotor dito, ang sarap-sarap bumiyahe, ang sarap magbisikleta dito sa Marilake. Wala daw mga namimitik o yung mga photographer, no? Actually kanina din wala pa kaming nakikita ni Cha ng ng mga namimitik dito rin sa area na to, itong kurbada na to. Usually dyan meron. Diba dati meron dito, ngayon wala. Yan, walang tambay, walang namimitik. Dati dito sa area na to meron, ngayon wala. Sana laging ganito. Eto na, ito yung isa rin sa ito pala yung Devil's Corner.
Yan. Yan o. Diba? Walang tambay. Walang namimitik. Pero may mga kapulisan tayo dito. Ayan. Diba? So, malinis talaga. Ayan, kitang kita. Kasi mga karatula silang ano, nakalagay doon, hindi ko nabasa. May mga bago silang karatula inilagay. Tingnan natin mamaya kung may makita tayong bago. Ayan. Diba? Napaka ano nila, diba? Napaka-disiplinado nila. Wala nag-overtake, oh. Dati pag ganyan mahaba ang piya ng mga kotse, may nag-overtake na dyan. Asahan mo. Ngayon wala. Ito rin si Kuyang Big Bike. Chill lang. Nakalito, slow down. Comelec checkpoint. Please cooperate. O dito din, oh. Ayan, Oplancita. So may checkpoint na dito. Tapos ito naman yung area na to, yung tinatawag nila na Kubo. Dito rin maraming sumisemplang kasi yung kurbada dito medyo sharp din. Ayan, yung nasa harapan natin yung mga bahay-bahay na yun, yung mga kubo. Ayan. Yung pakaliwa kasi na to, itong siga na to pakaliwa, yan. Then dati dami rin ano dyan, mga vlogger. Ngayon wala na. Ito yun, yung pakaliwa na yun, yun ang ini-enjoy ng mga kamote riders dito. Okay, dito na tayo ngayon sa Big C. Ito nakalagay, oh. Marilake Highway Traffic Discipline Zone. Violators will be apprehended and the driver's license will be recommended to be revoked. Patay. Kapag nag-violate ka, pwedeng ma-revoke yung lisensya mo. Ikaw ba, kung gusto mong ma-revoke yung lisensya mo, dumaan ka lang ng Marilake, no? Nangamote ka, na-revoke yung lisensya mo. Ito naman yung Masungi Geo Reserve. Ito, yan, kilometer 47, Masungi Geo Reserve. Ayan siya. Anong masasabi mo, Cha, sa experience natin ngayong araw? Kaya pa eh, no? Walang ano, makukulit. Walang mga kamote riders. You know, ang takbo lang namin 30 to 45. Yan, pero most of the time 30 to 40. Yan, tamang chill lang. Pero bukas, Sunday, hindi natin sure kung ano ang sitwasyon dito, no, sa Marilake. Kasi ngayon ay sa ano, araw ng Sabado, no. Malinis talaga. Ito na, Palo Alto. Wow, ang linis. Ayan, oh. Ayan, napakalinis ng ano, nung Palo Alto. Ayan, tapos dito, ayan, may pulis, may bantay, walang mga namimitik. Sana hindi mapagod ang ating kapulisan, ng LGU at ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay dito sa ano, sa Marilake. Yung waiting shed na to, yung pakaliwa na yan, papunta naman yan ng ano, Antipolo, Dalig. Ayan, wala rin mga nakatambay na rider, oh. Ano sana kaya yung ano, tindahan dyan ni nanay. Ngayon ang pinaka last natin ay yung Shell Boso-Boso. Kasi kanina din daw, sabi nila ay may bantay. Kasi kay Mang Dick, oh, yung bulaluhan ni Mang Dick, wala halos Ano ba tayo bumili nun? dati ng bulalo. Wala halos ano, rider. Ito na, malapit na tayo sa Shell Boso-Boso. Ganun din sa Boso-Boso Resort. Ayan. Okay, so ito na yung Boso-Boso Resort. Tayo sa Shell, tingnan natin. May mga ilang rider na nandito. Ayun, may mga kapulisan dito sa ano, sa gilid. Ayan, oh, meron dito sa waiting shed. Ayan,
Ayun, meron din sa kabila. Okay, ngayon ay pababa na tayo, no? Balik na tayo sa Metro Manila. At nakita natin, no, matapos ang isang linggo ng aksidente doon sa Manukan sa Marilake, ayan, nakita natin na naghigpit na sila, no? Naging payapa na rin yung Marilake. Ang tanong kung hanggang kailan ganyan yung sitwasyon ng Marilake, kung hanggang kailan may magbabantay, hindi natin masasabi, no? Pero sa ngayon, sobrang pabor ako sa ganyang klaseng paghihigpit sa Marilake para wala nang buhay na mawawala, no? At maging na rin, enjoy na rin yung pagpunta natin dyan sa Marilake, maging payapa na rin. Tsaka syempre hindi lang naman tayo dapat sa Marilake mag-ingat sa araw-araw na pagbiyahe natin, mapa-commute, mapa-rider, 4 wheels, bisikleta o ano pang ginagawa natin, dapat lagi tayo mag-iingat. At wag natin kalilimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!